Dayan, ngayon, ayan, nag-celebrate nga tayo ng 66th anniversary ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Para pag-usapan ang naging termino thus far at itong nakaraang taon ng BFAR, ay kasama natin ang mismong direktor ng BFAR, si Attorney Asis Perez. Magandang umaga, Director. Magandang umaga, Dayan, at magandang umaga, JC. Ha? And of course, gusto po namin kayo batiin ang happy 66th anniversary. Salamat sa pagkakataon na dito tayo nagkaroon ng ating programang Good Morning, Boss. Sir, siguro umpisahan natin ang kaunting assessment thus far ng ating naging taon. Mula noong 2012 hanggang ngayon, tumaas daw ang production ng ating fisheries. Ano yung masasabi nyo tungkol dito? Yun ang medyo good news natin kasi noong first quarter of this year, nagkaroon tayo ng increase ng 5.6% sa ating fisheries production. At medyo maganda ito sapagkat malaki yung halaga ng indinaas nito sa ating, para sa ating bansa. And of course, JC, umpisahan na natin sa kanilang anniversary. Ano po ba yung highlights ng 66th anniversary ng BFAR? Well, una, siyempre dito natin sinasabi yung mga programa natin for this year. Halimbawa, magkakaroon tayo ng Fisher Folk registration. Gusto natin i-highlight yon. Gusto rin natin i-highlight yung gagawin natin joint mobile registration ng ating mga mangingisda. Pero ngayong araw na ito, siyempre ang mismong araw ito ng mga empleyado. Recognize natin yung ating mga empleyado, yung mga efforts nila. Pagpapasalamatan natin yung kanilang pagod na siyang naging dahilan nga siyempre nung pagtaas ng ating produksyon. Sir, nabanggit ninyo itong Fisher Folk registration or ito yung tinatawag din na FishR. Yes. At para saan ito, sir? At ano yung makukuha ng mga Fisher Folk dito? Alam mo, nung ginawa yung batas, yung Republic Act 8550, minandate yun na dapat ang lahat ng ating mga mangingisda ay mairehistro natin. And so, yung BFAR ngayon, may effort kami na tulungan yung mga local government na masigurado na marirehistro yung lahat ng mga isda natin, malaki at maliit. And so, nilaunch natin ito at ito naman yung magiging susi para mabigyan natin ng mga suporta yung ating mga isda. This time, hindi na yung tumutulong tayo pero hindi natin kilala kung sino yung tinutulungan natin. We have to be able to identify them and know them by name. So, yun yung importanteng ginagawa natin ngayon. And of course, sir, para rin po, lingid sa kalaman ng mga viewers natin, kapag sinabing Fisher Folk, sino po ba yung mga tinutukoy natin dito? Ayan, yung Fisher Folk is broad enough to cover not only yung mga nangingisda. Kasama dito yung mga involved halimbawa sa processing. Fisher Folk din yun tapos kasama rin dito yung mga nagtatrabaho halimbawa sa pier, nagbubuhat ng isda. Kasama yun sa word na Fisher Folk. And even yung ating mga involved halimbawa sa vending, pagtitinda, kasama rin yun sa salitang Fisher Folk. Ano naman, sir, yung inaasahan natin ng mga support services na nabanggit nga ninyo para sa ating mga Fisher Folk after na kanilang registration? Well, isa yung karapatan kasing mga isda is dependent on the license. So, dapat nakalisensya yung mga mangisda natin para pwede silang mangisda. Isa yon. Pangalawa, tinitingnan din natin yung posibilidad na gawin itong daluyan ng serbisyo, halimbawa PhilHealth. Alam mo yung mga mangisda natin, sila yung parating nasa risk. Kasi by nature ng trabaho nila, pag pumunta sila sa dagat, medyo delikado na agad yun. So dapat meron silang series of benefits, hindi lang yung sa health, kundi pati yung social benefit, halimbawa kagaya ng insurance. So yun yung mga, sa ngayon, yun yung mga pinagpaplanuhan natin na isama na maging kaakibat ng Fisher Folk registration. Mga gaano po karami ang inaasahan natin ng mga Fisher Folks na mag-register po sa FishR? Sa ngayon, merong estimate na 1.6 million nung 2009. Pero ngayon, tingin namin, lalampas yan ng 2 million. Pero, Director, ito palang mga Fisher Folk para makapangisda ay kailangan pala ng lisensya talaga. No? Paano kapag, kunyari, Director, occasional lang na mangingisda ka lang siguro once a week, ganun, pero hindi naman talaga regular na mangingisda ba ng lisensya? Ang tawag doon ay pangingisda for subsistence. Hindi yun kasama sa sa kailangan maglisensya. So yung mga occupational lang talaga na mangingisda. At ang tawag naman doon, registration, para lang alam natin kung sino sila. Normally, hindi naman talaga yan pinagbabawal na, kunyari, example,
Yung registration naman talagang, ang purpose doon, hindi talaga obligahin, kundi para makilala lang natin kung Right. sino-sino sila. And Alright. of course, speaking of registration, ano po ba yung proseso para makapag-register sila and meron pa mga karampatang requirements o documents po na kailangan isubmit? Sa ngayon, meron ginawa yung RSBSA, yung Registration for Basic Sector in the Agriculture and Fisheries. Ginawa na ito ng DBM at NSO. Ang gagawin na lang namin, yung data sets nila, kukunin namin para mahanap namin yung mga tao, kukunin ng litrato, para liban dun sa narehistro sila dun sa sistema na yon, meron pa silang lisensya at meron pa silang ID. Okay, Director, nabanggit nyo rin kanina yung registration para sa mga commercial fishing vessels. Yes. Ano naman ito, Director? Ito naman yung effort natin na makilala rin natin at marehistro natin at malisensyahan ang lahat ng commercial fishing vessel. Ang tingin namin kasi, marami pa rin tayong mga commercial fishing vessels na hindi nakarehistro. So ang ginawa namin, nag-usap kami ng Marina, ng NTC, yung National Telecommunications Commission, at saka ng Coast. Sabay-sabay na kami pupunta sa field at doon na kami magpaparehistro. So this time, hindi na pupunta yung mga barko o yung mga may-ari ng bangka doon sa mga opisina namin, kundi doon na mismo kami sa site pupunta. Halimbawa, alam namin sa Jensen, maraming barko doon. So pupunta na kami doon na kami magpaparehistro ng bangka. So doon na gagawin yung registration sa site na mismo. Ano pong pinakalayunin po nito? Well, unang-una, compliance ito sa mga requirement ng batas eh. No? Importante kasi na yung lahat ng mga nangingisda sa Pilipinas ay may lisensya at may rehistro. Importante yon na nakalagay yun sa mga requirement ng batas natin. Pero over the years kasi, dahil sa dami nga ng mga bangka na ito, hindi natin napupursige lahat na magparehistro. But this time, we will make it easy for them, sinimplify natin yung proseso, at siyempre, pagkatapos ng period for registration, ay ni-expect natin na lahat nakarehistro at may lisensya na. Otherwise, mahipilitan tayong patigilin silang mangisda. Sir, alamin naman natin, meron po kayong tinang National Payaw Program. Would you like to explain kung ano pong klaseng programa ito? Ito naman yung, alam mo, itong binabanggit nga natin kanina, yung mga mangisda, malayo kasi yung pangisdaan nila. Normally, yung iba nga sa atin, pumupunta pa as far as 100 nautical miles, yung Panatag, halimbawa. So, ang ginagawa natin ngayon, natin yung fishing ground nila by putting up payaws, itong mga fish aggregating device na ito. At ito naman, hindi naman sa buong Pilipinas ito, doon lang sa mga selected area natin. Selected area, halimbawa, Benham Rice, gusto natin na i-develop yun. So, naglalagay tayo ng mga payaw doon at ito ay pamamaraan para mag-gather natin yung isda at mabilis silang mahuli ng ating mga isda. Pangalawa, mas safe ang mga isda natin dahil we know where they are. Right. Kasi pagka halimbawa bumabagyo, di ba? Kung hindi natin alam kung nasan yung mga isda natin, mahirap natin silang habulin, hanapin. Pero kung halimbawa, nagkaroon ng sama ng panahon, madali natin sila ma-rescue. So maraming mga objectives yung payaw. At isa na nga yung production, pero more on the safety of our fishermen. JC, nabanggit ni Sir kanina yung safety ng mga fishermen, lahat ng mga mangingisda. Gusto rin namin alamin, Sir, ano ba ginagawa ng BFAR ngayon for fishery resource protection naman? Yung fishery resource protection, medyo active tayo talaga dyan. Yung pagbabawal sa mga illegal na pangisda na gawain sa pangisda. Kaya nga, medyo marami tayong nanguhuli these days, So, yung mga namumutok. And then, of course, merong programa ngayon na titingnan natin, baka i-ban natin yung mga ilang uri ng pangisda na sa tingin natin ay nakakasira. Halimbawa, yung hulbot-hulbot, meron talagang move na ito ay patigilin. So, we're expecting na by this month, siguro lalabas na yung regulation that will eventually prohibit the use of this particular fishing gear. Actually, Director, para siguro sa kaalaman ng ating mga tagapanood, ano nga ba yung mga bawal or illegal na fishing activities? Well, marami yan, pero pangunahin na yung paggamit ng paputok. Yes. Paggamit ng lason, yung paggamit ng mga maliit na lambat kasi nahuhuli niya yung mga maliit na isda. Siyempre, pinagbabawalan din natin yung paghuli ng ilang mga species, na sa tingin natin ay dapat alagaan. Halimbawa, yung sabalo, yung bangus na malalaki, bawal din yon, hulihin. At saka siyempre, yung mga sea turtles, bawal din yon. So, yun yung mga ilang examples ng mga pinagbabawal na gawain sa pangisda. Ayan, JC, narinig natin at nalaman natin at nabigyan natin ng buong impormasyon sa mga manonood natin ng mga programa at proyekto ng BFAR. Ngayon naman alamin natin, speaking of their anniversary today, ano po ba yung mga lineup of activities natin?
Well, mamaya meron kaming, of course, yung aming traditional flag ceremony, tas meron kaming mass. No, mamayang 4 o'clock magkakaroon kami ng programa dito, kaya nakita nyo medyo meron kaming decoration. May catering May catering at may, makikikain. may dinner. tayo. May dinner tayo. Kasi isa-celebrate nga natin yung ating anniversary sa pamamagitan ng pagpaparangal sa ating mga empleyado. So, right after the program, magkakaroon tayo ng dinner. So this is a week-long celebration po. This is going to be a nationwide celebration for the week, pero itong araw na ito ang pinaka-highlight. Okay. So, inaasahan din natin actually, Director, itong nakwento nyo kanina, Musika Cinema. Yes. Oo, yung Musika Cinema naman, this is a contest. Ilo-launch natin ito mamayang hapon din. Ito naman yung mga kabataan, yung mga high school and college students, may contest tayo nationwide. Gagawa sila ng musika at saka video or film on environmental protection, particularly fisheries protection. So ang mga kasali dito yung mga high school students, JC. So Hindi na pwede doon. hindi na tayo pwede At dyan. saka college, kasama rin ng kasama college. pa. Kasama ka pa. Kasama pa tayo. Kasama pa tayo. Actually, dapat hindi lamang ang BFAR ang gumagawa ng paraan para maproteksyonan ng mga fisheries, kundi dapat mismo ang mga taong bayan din and tayo mismo makapag-participate tayo in our own little way. Kailangan talaga ng tulungan, no, sa pagitan ng lipunan at ng pamahalaan. Pero Director, balita rin namin ay meron din daw kayong mga bagong vehicles. Tama ba ito, Director? Oo. Meron tayong last, 4 months ago, nirelease na natin yung mas marami. Pero ngayon, meron pa tayong additional 6 vehicles. Mamaya, i-bless din natin yan. At kasi after the blessing, papadala ng regional office. Okay. So ayan, ang dami nating mga dapat abangan mula sa BFAR. So sir, do you have any last message to our viewers? Well, of course, nagpapasalamat tayo sa ating celebration ng 65 years ng Bureau of Fisheries, ano? At siyempre, we owe a lot dun sa ating mga empleyado na matyaga at matamang naglilingkod sa ating pamahalaan dito sa Bureau for the last many years. At siyempre sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta at tumutulong upang mapangalagaan natin at siyempre mapayabong pa natin lalo ang ating pangisdaan. Maraming salamat, Director. po. Yan po si Attorney Asis Perez, ang Direktor ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources.